ng bagay nito. So natutunan po natin noong nakaraang mga Wednesday ang Book of Ephesians. Amen? At kung titignan po natin ang sulat na ito ni Apostol Pablo, ang pinahati dito, pinoportray po nito ay ang pinasabing the Church of Christ, ang Iglesia ng Diyos. Doon po natin natutunan ang mga bagay patungkol po sa ating ang kalagayan bilang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. So yun po yung Book of Ephesians. Ngayon po ang Book of Ephesians ay nakafocus po doon sa body of Christ. Okay? So ngayong gabi, ang ating pag-aaralan ay patungkol naman po sa Colosa, kung saan nakafocus naman ito ngayon doon po sa head of the body. Mahalaga rin po maunawaan natin ito. Nakita na po natin sa Book of Ephesians, yung po ating pong wearing the full armor of God, na meron na po tayo na ibinigay ng ating Panginoon. At yun po ay hindi po lamang na baluti na isinusuot, kundi nung tayo po ay na-born again, natanggap na po natin ang mga katotohanan ng kabuuan ng baluti na ito, the armor of God, na meron na po tayo sa ating pakikisa sa ating Panginoon. So yun po yung mga mahalagang natutunan po natin sa Book of Ephesians bilang Church of Christ, bilang Iglesia ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa ating po tatalakayin mula sa mga susunod pang mga Miyerkules ay patungkol naman po, nakapokus po tayo doon po sa Church, Christ of the Church. Nasundan po ba natin? Yung Book of Ephesians ay ano po? Church of Christ. The Book of Colossians ay ano po? Christ of the Church. Ang Kristo ng Iglesia, the body. Kaya napakahalaga ang maunawaan natin ito sa ating pong paglakad, sa ating pong bilang mga anak ng Diyos at mananampalataya. Kung sino yung ating pong focus, yung head. Kasi yung head ang nagkukumanda po sa kabuuan ng katawan. Kung po sa Book of Ephesians, ang katawan, hallelujah, ng ating Panginoon Jesucristo bilang katawan, ang gumagawa po, hallelujah, ay ang katawan na ito, the body of Christ, na kailangan ng bawat isa. Sapagkat natapos na po ang gawain ng Panginoon Jesucristo dito sa mundong ibabaw, kaya yung po mga mananampalataya ay tinawag po na kabilang sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. So yun po yung napakahalagang maunawaan po natin. So layunin po ng sinulat ni Paul dito po sa aklat ng Colossa ay maipakita po na meron po talagang preeminent. Siya po yung pinakamataas na po na kauna-unahan na makikita po natin dito. First and foremost na ang lahat na nag-i-exist po na nakikita po natin at tinatakbuhan ng ating Kristiyanong pamumuhay ay nanggaling po lahat sa ulo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya tayo lahat ng mga nanampalataya, nakita natin sa salita ng Diyos na we are rooted in Him, alive in Him, hidden in Him. At dito po sa Colossae, makikita po natin that we are complete in Him. Puro nakatuon po doon po sa head, ang ating Panginoon Jesucristo. Amen. So exciting po itong aklat ng Colossae. Glory to God. Yung una, katawan ni Kristo, the Church of Christ. Ito naman po ngayon, Christ of the Church. Exciting po yan. Okay, so naunawaan na po natin yung mga ilang katuruan ng every Sunday naman po natin, embracing the supernatural grace of God patungkol sa pag-ibig, sa provision, na tinatawag po na kapayapaan. Lahat po yan ay nandoon po, nakapaloob doon po sa sinasabi po natin, ugnayan po natin sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, tinawag po yung pros-Colossi, the Colossians, because of, meron pa tayong alam sa Colossians 1 verse 2, bago natin puntahan na natin po at talakayin. Colossians 1 verse 2, to the Colossians, to the saints. So ang focus po ng nasabi ni Paul dito ay patungkol sa atin. Pag sinabi kong saints, tayo po yung mga mananampalataya, consecrated people of God.
Ano yung consecrated? Set apart. Ang buhay po natin ay hindi na katulad ng lumang pagkatao. We are consecrated, set apart for God's purpose. Kasi hindi po nila makikita ng mga tao sa labas ang tinatawag po na mabuting Diyos. At hindi nila makita ang Diyos na sinasabing nilalapitan. Kaya yung sa devotion kanina na sinabi, ang mga tao ay lumalapit sa Diyos at nananalangin at gustong makita ang presensya ng Diyos, ngunit hindi nga nila makikita ang physical na katawan ng Panginoon. Ang makikita ay ang mga believers. He point to the saints. Consecrated. The consecrated people of God. People of God. So we represent sa ayaw at sa gusto natin, hindi na po yung kalagayan natin. Tayo yung showroom. Tayo yung showcase. Nasa loob ng showcase. At para makita ang Panginoon, nakikita sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi para magmalaki sa bawat isa. Natutunan mo natin ng last Sunday, ang ating Diyos ay una, hindi nagsisinungaling. Pangalawa, hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. Pangatlo ay, ang Diyos ay hindi nagtatani. Okay, so maliwanag po yun. So tayo po ay consecrated people of God. Sabi mo sa katabi mo, hello saints. Magulat siya. Hello saints. Amen. May magulat doon. To the saints and believing and faithful. Believing and faithful. Kung tayo po mananampalataya, tinawag tayo na we are believers at saka ano po? Faithful. Ano ba yung faithful? Tapat. In good times and in good times. Amen. Akala kasi nila yung bad times ay matalunan at nakasingit ang kaaway. No way, maaaring hindi po maganda sa atin po ang sitwasyon na pinagdaraanan, pero hindi po yung katalunan sa harapan ng Diyos. Amen? So lahat ng ating pong nararanasan, katulad ng ating pong natutunan, these are all training. Sabihin po natin training. Dadaan tayo sa mga bagay na ito ng paghahanda para sa kinabukasan. Kung yung po mga bagay na yun ay naranasan po natin, na mayroong mga delays, may mga distraction, mayroong discouragement, hindi ibig sabihin ang Diyos po ay nahuli. Never, ever. Nahuli o nauna. Laging si Lord, timing si Lord lagi. Tantahin. Amen? Sapagkat all-knowing po siya. Hindi pa nangyayari sa atin, alam na niya na mangyayari sa atin yun. So marami pong matututunan tayo po sa aklat na ito. Kaya yun po yung binibigyan din ni Apostol Pablo patungkol po sa aklat po nito, Christ of the Church. Amen. The body. Believing and faithful brethren in Christ. Na nasaan? Nasa Angeles. Ngayon, Colossae. Kausap niya ang believers. Ngayon, nandito tayo sa Pulo Maragul. So, grace, spiritual favor and blessing to you. Yun po yung laging pinangatik po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, spiritual favor and blessing. Spiritual favor. Bago magkaroon po ng tinatawag na natural, in the natural, dito po sa ating po kalagayan, nang gagaling lahat yan sa spiritual na kalagayan. Amen? Spiritual. Remember na ating Panginoong Jesucristo, Panginoon po siya, hindi po naging Panginoon pagkatapos ng lahat. Kasi nanggaling siya sa heaven, hindi siya galing sa lupa. Si Adan ang galing sa lupa. Ang naglikha ng lupa, ng langit at lupa ay ang Panginoon. Amen. So meron tayong katiyakan na ang Diyos na atin pong nilalapit ang tinatawagan ng may likha ng lahat. Amen. Sabi nga po na si Adam ay nililok, kinuha sa lupa. Sino ba nag-create ng lupa? Si Lord. At nung malikha na siya, hindi siya nagkaroon agad ng buhay. Maliban na siya po ay hiningahan ng Diyos ng buhay, ng Spirit. Kaya tinawag si Adan na living soul. Pero siya po ay sa lupa. Pero ating Panginoong Jesucristo ay galing sa langit, nagkakawang tao dito sa lupa. At hindi po siya Diyos na inirarango lang po natin, nakalinya. So, siya po ay Diyos.
So mamaya makikita po natin yan sa ating pong sinulat ni Apostol Pablo na pagpapatibay na ito ang ating pong Kristo, the Christ of the Church. Yung unang pag-aaral natin, ano po? Christ of the Church, Church of Christ. Na-obvious na ba kayo? Okay na po ba yun? Church of Christ. Ayaw, believer. Pagdating sa Colossians, Christ of the Church. Amen. So, grace and spiritual favor and blessing to you. And heart, peace from God, our Father. So, yun po yung tatahakin ng aklat na ito ng Colossa. Amen. So, dito makikita po natin sa pag-aaral natin dyan, katulad sa unang bahagi ng Ephesians, nakatuon po yan sa yung chapter 1 and chapter 2. The first portion nila yung medyo doctrinal. Okay? Sinabi natin doctrinal, it's about the teaching na tinatawag po patungkol po sa pag-aaral sa theology. Pero yung ikalawang bahagi na tinatawag ay practical. Ito yung pang-araw-araw na nangyayari natin pong buhay. Kaya meron po approach si Apostol Pablo sa kalagayan na gagawin natin sa ating kapwa. Pinakita muna po doon ang kalagayan nung tayo po ay pagkakaroon ng pagbabago ng ating lumang pagkatao. Okay, so yung doctrine yan, salvation yan, patungkol po sa kaligtasan, sa bagong kalikasan, and doctrinal po yan. Ngayon, kung natutunan na po natin yan, you are saved by grace through faith, and so on and so forth, divine, that's by word. So that no one should boast, that's the doctrine na. Ngayon, yung second part po doon ay patungkol naman sa practical na tinatawag po na approach na binigay niya po sa Pablo kung paano tayo magiging pagpapala sa body. Amen. Kaya nung natalakay natin sa mission to sa husband and wife, sa mga magulang, ang pagtatrato sa employer, sa kanyang employee, yung employee sa kanyang employer, diba? Sa relasyon po yan eh. So yun po yung mga natutunan natin, mga practical na bagay na nanggaling po doon sa kaunawaan ng ating identity kay Kristo Jesus. Okay? Sa body of Christ. Ngayon po, Christ of the body. Amen? So, glory to God. So, basahin na sa Tagalog, simula tayo sa supremacy. Yung pinaka mataas na po na kalagayan na makikita po natin. Pero, parang gusto ko simulan, meron ka ba dyan ng Tagalog ng 1 hanggang 4? Tuloy natin yun. Pero anyways, yung verse 1 to 14, it's all about the thanksgiving na ginagawa na lagi sinasabi ni Apostol Pablo. Hallelujah, sa mga pasasalamat niya sa Diyos, sa mga nakita niya na pagbabago sa ating buhay bilang mananampalataya, yung prayer niya na tayo po ay magkaroon ng tinatawag po ng katalinuhan at direksyon ng gabay ng Diyos sa ating buhay. So yun po yung verse 1 to verse 14. But dito po sa ating pupuntahan sa supremacy ng ating Panginoon Jesucristo, yung pinakaruro. Wala nang ibang taas pa eh. So yung kataas-taasan eh. Amen. Okay, wala nang higit pa ron. So punta tayo sa 15 na tayo. Verse 15. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Kaya yun po yung sinasabi po natin kanina. Wala pong makakakita sa Diyos. Okay, sapagkat ang Diyos ang mga Espiritu. Okay, malinaw po ba yun? Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. So kung gusto yung makita ang Diyos, kailangan makita si Kristo. Amen. At siya po ay sinasabi nga natin, nagkatawang tao upang maranasan ng mga tao na makita. Imagine, yun po yung mismo larawan ng di nakikitang Diyos, nakita nila. Amen. Ngunit geographically lang ang makikita po natin galaw ng Panginoon Jesucristo sa kapanahon na yun sa Israel. But the good news is, hindi na siya pang Israel na lang. Amen. Napunta siya sa Balibago. Napunta siya sa Pulong Maragul.
Praise the Lord. At nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Nung tayo po ay nakipag-isa. So, si Kristo, malinaw po ba, ang larawan ng di nakikitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So, yun po yung supremacy na sinasabi po natin of Christ in Jesus. Na ating pong focus ay yung ulo, yung head of the body. So, head of the church, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay ang salita. Okay? So, balikan natin ang 14:15. So, si Kristo, ang salita. Ang salita ng Diyos, ang larawang di nakikitang Diyos. So, kung gusto nyo makita, ang di nakikitang Diyos, punta kayo sa Scripture. Amen? Kaya lagi natin dinadala po kayo, basahin po natin. Kasi hindi natin makikita ang Diyos. Pero sabi ng salita ng Diyos sa sinabi po ni Apostol Pablo, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. So gusto natin makita, gusto natin maunawaan ang mga bagay. Pupunta tayo sa Scripture. Kaya lagi natin sinasabi, Revelation 19:13, Jesus' name is called the Word of God. Kasi mula pa lamang, salita, amen, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. So kaya, si Kristo, ang salita ng Diyos, ang larawan ng di nakikitang Diyos, at ang salita ng Diyos, at siya, di po ba yun? At siya, sino yung siya yan? The Word, sa pa rin, di ba? At ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Kaya doon tayo po mag-focus sa ating po pinatawag na kalagayan. So yun po yung natutunan naman natin na napakaganda. To rightly divide the Word of God. Rightly dividing the Word of God, kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, naunawaan natin na kung saan, para maunawaan po natin to rightly divide the Word of God, nandun ba ang kausap ba ay nasa lumang tipan? O nandito na sa bagong tipan? Ang tao ba na ito ay may nasa luma pang pagkatao o nasa bago ng pagkatao? Pag nagbabasa ng salita ng Diyos, nandoon ba ito nakapaloob sa tinatawag na Old Covenant o nandoon na tayo sa New Covenant? Nandun ba tayo doon pa sa wala pa yung finished work? Papunta pa lang tayo sa tinatawag na pagdating ng tutubos sa lahat ng kasalanan na sanlibutan? O nandito na tayo sa lugar na natubos na, finished work na? Okay? So kaya sa aming pag-aaral na ito, sinasabi ni Apostol Pablo ang kalagayan na mayroon ng bagong kalikasan. Kasi nasa New Testament na tayo. Ang mensahe ni Apostol Pablo, kaya siya nagpapasalamat, tinawag tayo mga saints, hindi tayo pwedeng tawagin mga saints or consecrated of, people of God kung wala tayong bagong pagkatao. So kung naunawaan na po natin, kaya na binanggit ng kapatid lagi, Pastor, hindi na ako spiritista. Praise God, napakaganda, papahayagan sa inyo. So yun sinasabing bagong nilalang, bagong pagkatao, hallelujah, na hindi na yung bagong pagkatao, hindi natin inanin yung kalagayan na yun, hindi na tutuloy yung pagiging spiritista. At sinasabi natin doon, maling pananaw patungkol sa kalagayan ng ating Panginoon. Kasi yung spiritista ay nakatuon po doon sa mga supernatural na mga bagay na pwede po na kung saan ang kaaway ay sumakay po sa mga bagay na yun. The supernatural. Amen? So, tayo na nakipag-isa kay Kristo Jesus, kagaya ng binasa natin kanina, na nakakakita sa mga bagay na hindi nakikita. And that's supernatural. Nakita mo ba ang kaligtasan? Hindi. Pero naunawaan natin na tayo ligtas. So, may nakikita tayo na higit sapagkat yun yung pananampalataya. Okay? So, praise the Lord, yung mga bagay na yan. Sapagkat sa pamahalaan si Kristo, larawan ang nakikita at siya may kapangyarihan sa lahat. Sa lahat. Wala pong natira doon. Sa lahat ng nilikha. So lahat ng ating nakikita, ng ating mata, in the natural, hindi yung biglang lumitaw. Yan yung nilikha. It's either nilikha ng tao, nagkaroon ng table, nagkaroon ng lakdan, nagkaroon ng
tinatawag na ilaw, nagkaroon lahat yan, nilikha. Yes. May lumikha. Amen. At yung nag-invento niya na hindi pwedeng hindi dumaan doon sa orina na naglikha. Para maranasan natin ang comfort, di ba? Nagkaroon ng aircon, nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng microphone, para sa ating lahat yan. Nilikha ang bundok, nilikha ang ibon, nilikha ang lahat, ang dagat at ang lahat, nilikha yung katabi mo para ma-enjoy mo siya. Hindi ma-torture ka niya. Amen. Ma-appreciate nyo ang inyong kapwa, ma-enjoy nyo ang inyong ministry and church, ma-enjoy natin, ma-enjoy nyo ang inyong pastor. Amen. Salamat sa aking asawa. Amen. Thanks the Lord. Let's enjoy mo na. Kasi kasama tayo doon sa lahat na nilikha. At siya, sino po yun siya? The Word. Lagi natin pinag-ano po yung mga bagay na yan. Okay? The Word. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. So next verse, verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, sino yung niya? Sapagkat sa pamamagitan ni Lord, sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. See? Sino naglikha nun? Nung siya magsalita. Sapagkat ang salita at sa siya ay isa. Amen. Nalikha ang lahat sa langit at nasa mundo. Ano pag-aalala natin? Kung magkaroon ng pagkain sa langit, is praise the Lord. Ano ang pinagdaraanan ko? Ang nagmahal sa akin, nilikha ng langit at ng mundo. Hallelujah. Pag hindi ka man nakapaya. Tapos nagtingin tayo sa mga pills. Parang kaya ni Lord to. Kaya. Kaya. Partner sa buhay, kaya ni Lord to. Kaya ganun. Amen. Bakit nandiyan? Praise the Lord! Di ba? Kaya. Makakapagtapos kaya ako ng pag-aaral. Kaya akong tulungan ni Lord dito. Kaya. Sa lahat ng pinagdaraanan sa ating mga buhay, sa ating mga anak, paano na kaya si Sam? Paano na kaya si Gia? Paano na kaya ako? Lalo kumuha po si Gia, paano kaya? Diba? Naman siya, lalo gumaganda. Amis ko. Praise the Lord. Diba? Lahat kasi nilikha tayo. Paano kasi niyo paano? Kung meron tayong kapangayagan na ang lahat ng nakikita natin na may pilihan na langit at lupa sa mundo, ano pa? At nakikita pa rin, pati rin ang di nakikita. See? Kailangan ng salita ng Diyos para makita natin yung mga hindi nakikita. Paano nga ito? Paano gagawin ko? Praise the Lord. God will give us wisdom. Ano pa yung sabi ron sa nawa ng binasa natin? Spiritual favor and blessing. Amen. Kanino binigay yun? Sa consecrated people. Sino yung consecrated people? Saints. Sino yung saints? Yung katabi mo at saka yung mga nanonood dyan. Shoutout kay Pastor Manny. Kanina nagtatanong siya. Sa Lord, sa mga kapatid natin, sa Faith Center, Pastor Junior, at ang lahat ng mga geek pastors din, kasama natin growing in grace. Anyway, tuloy natin. Sarap dito mo yan. Sapagkat sa pamamagitan ng salita niya, salita ng Diyos, kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Sabihin natin, I need the Word. Ang dahilan para makita natin ang mga hindi nakikita. At nakikita pati rin ang hindi nakikita, katulad ng mga espiritu nagkahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. See? Meron po controlling spirit, merong demon spirit, may mga rulers in this world. Na kung saan, kung yun po ay hindi po, ang tao hindi magkakaroon ng kapahayagan sa tinapos ng Panginoon sa Kristo sa bawat isa atin, meron po yan nagsasabi, di nakikita, katulad ng espiritu nagahari. Ano yung espiritu nagahari niya? Inis. Takot. Diba?
God did not give us a spirit of fear. Spirit yung fear. Hindi po yan emosyon na nararamdaman mo, natatakot ako. No, espiritu yan na nagbibigay ng takot. Hindi sinasabing hindi nakikita katulad ng espiritu na nag-ahari at namamahala. Siya na yung nag-rule sa ating emosyon. Meron ng spirit of fear. Lagi ka na lang nag-aalala. Merong anxiety. So, hindi ka na may magalak. Wala ka nang kagalakan. Diba sabi natin, laging magala, laging manalangin, laging magpasalamat, at mararanasan natin ang kapayapaan hindi kayang ibigay ng mundo. Babaw. Paano man naging magala? Lagi ka nagagala kasi nanalangin. Ang hirap manalangin ng puro kapighatian, yung walang kagalakan sa isip, di ba? So tayo nakakapanalangin na kapag papasalamat tayo at may kagalakan at nataranasan natin ang kapayapaan na binibigay ng salita ng Diyos. Kasi nakikita natin, hallelujah, ang mga espiritu na ito na nag-ahari at namamahala na laging nagbibigay ng confusion, doubt, fear, sakit, death, and so on and so forth. Lahat yan ay espiritu. Spirit of death. Amen. Kaya nire-rebuke yan. Para sa kanilang karamdaman, mga pagkawasak ng relasyon na magkakapatiran sa mag-asawa, sa espiritu yan na nagpapahagi, division yan. Offense, espiritu yan. Tisod, gamit, sama ng loob. Strife. Okay? Isa yun po yung sinasabi ng espiritu na mamuno at may kapangyarihan. Verse 17, tuloy natin. So, bago pa man likhain ng anumang bagay, so wala pa eh. Anumang wala pa. Bago pa man likhain ng anumang bagay, malinaw po ba yun? Naroon na ang salita ng Diyos. Wala pa yung problemang pinagdaraanan mo, para yan na salita ng Diyos nakasagutan. Kaya siya na ni Pastor nung isang araw, kung kailangan natin ng provision, hindi kailanman nawala ng supply. Amen. Amen. Kaya sino ang supplier? Si Lord. Sino si Lord? Salita ng Diyos. And my God shall supply. Supplier siya. Kung meron kang need, hindi pwedeng hindi na susuplayan. Ano man ang need natin? Bago pa natin kayang need na yan, meron na supply. Nyaman ito. Sapagkat sa pamamagitan niya, salita ng Diyos. So bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. Naroon na ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan niya, sino yung niya? Salita pa rin ng Diyos. So pamamagitan ng salita ng Diyos, ang lahat ay nananatiling nasa Kaayusan. kung walang kaayusan, wala kasing presensya ng salita ng Diyos. Bakit tayo confused? Bakit tayo ganito? Aligaga, and so on and so forth. Pag walang kapahingahan, pag gano'n, walang salita ng Diyos. Kaya alam na alam mo, ang tao wala salita ng Diyos. Nasa beast mode. Yan, beast mode. Yan, mahilit ang porsyonada lagi yan. Okay? Walang wisdom na makuha. Amen. Dahil lalong-lalo na yung walang bagong kalikasan. Kaya ang pinakamadali sa kanila ay wakasan ang buhay. Amen. So dahil nga kay Kristo, na salita ng Diyos, nakikita natin ang mga bagay na hindi nila nakikita. Bagaman tayo po ay dumadaan sa mga tinatawag po ng mga trials dito sa buhay na ito, mayroong kapahingahan na hindi nila nakikita na nasa sumasa atin. Amen. Amen. Kaya lalo ang gumagawa po, lalo ang gumaganda. Hallelujah. Sige, palapakan natin si Lord. Sabi, binigyan niya sa atin. Sabi nga, kapatid, nulong ng Sunday, kami, minginukuyapan niya yung natanggap natin revelation. Embracing the supernatural. So yung tinatanggap ngayon, pag patungkol sa salita ng Diyos, super po yan. Amen. Hindi pwede i-kategorya na dito lang po yan. That is supernatural. Hindi kayang arumin, hindi kayang intindihin, hindi kayang unawan, hindi kayang i-comprehend yan ng effort ng tao. Amen? Amen. Hallelujah. So, verse ano tayo?
Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo, naroon ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang lahat ay nananatili nasa lifeless. Pinuwitan ko po. Kaayusan. Bakit walang kaayusan? Magpaturo tayo. Amen. Kasi learning, ano tayo? Training for the future. Diba? Wala pong lumaban sa digmaan na hindi niya alam kung paano kalasing at buuin ang kanyang sandata. Andiyan na yung kaaway, paano ito, paano ilalagay yung bala? Ayan na, paano basta patakin mo. Ganun ba yun? Yung training yan. Amen? Maghahanda. Paano tayo mahanda pag dumating na po yung tinatawag po na sakit at karamdaman? Pag dumating na po yung mga tinatawag ng mga kasinungalingan ng kaaway sa ating buhay, sa relationship. Doon na naman umiingit ang demonyo, di ba? Pag hindi niya makuha sa tinatawag na pagdududa, sakit at karamdaman. Pag lagi kang malusog at talagang hindi ka makakain sa karamdaman, pupunta ka sa pera. Okay sa pera talagang ayaw niyo, lalong giver ito. Dahil hindi ko makakatake ito dito. Lilipat sa iba yan. Emosyon. Kung saan ka mahina, saan ka. Ikot lang siya roon. Paikot-ikot. Wala nang bagong lahat. Same old banana. Wala siyang bago. Amen. Kaya, ang kapahayagan ng salita ng Diyos ang magbibigay ko sa atin yan. Kaya binasa natin, Christ is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Bakit siya naging firstborn? Siya yung una ng buhay maguli. Isinilang. So let's go sa Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1. Sunod po natin doon po sa ating pong Colossians chapter 1 verse patungkol po sa salita ng Diyos. Verse 1. Noong una, Old Testament, noong unang panahon, nauusap ang Diyos sa mga forefathers natin, sa mga ninuno natin, sa iba't ibang panahon. Amen. Anong panahon na yan? Kay Noah, Abrahamic Covenant, Davidic Covenant, Solomonic Covenant, and so on and so forth. Usay, Moses, sa ilang po yan. Nakikipag-usap ang Diyos doon. Diba? Namumuusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. Paano nakapag-usap sa atin ang Panginoon? Tignan nyo ang kalikas. Tignan nyo ang creation. Namumuusap siya ron. Kasi wala namang Bible pa noon. Look at the birds. Look at the mountains. Look at the creation. Mamamanga ka. Bakit meron ba tao na nakalikha yung bundok na ganyan? Everest na yan. Wala. Diba? So, doon po namumuusap. Doon napakabuti. So, yun po yung sabi ng aklat ng Hebrews chapter 1 verse 1. Sa pamamagitan ng mga propeta, ito po yung meron pong tinatawag na calling, mga propeta na nagsasabi ng kalooban ng Diyos sa mga tao. Kasi takot ang tao lumapit pagtanong sa Diyos. Kaya kailangan niya ng propeta, kailangan niya ng mouthpiece. Okay? Thus saith the Lord God Almighty. Mababasa natin sa Bible. Sa mga propeta. Para sa mga tao. Walang tao na makadirekta doon sa Diyos. Takot. Kaya kailangan nila ng propeta. Okay? Now, verse 2. So, yun yung noong una. Noong una. Ngayon po, eto na ngayon. Ngunit, nitong mga huling araw, ito na po yung last days, ating panahon. Finish work. Amen. Ngunit nitong mga huling araw, namungusap siya sa atin sa pamamagitan ng verse 2 na tayo. Okay? Ngunit, nitong mga huling araw, we are in the last days. In the last days. Namungusap pa rin siya. Nakikipag-usap pa rin. Sa totoo lang, hindi tayo na nakikipag-usap sa Kanya. Siya ang nag-i-initiate na makipag-usap. Wala tayong pinasimulan, lahat galing sa Kanya.
ganun ka bulisak. Bulisak. Busilak. Sorry. Ganun po kabusilak ang puso ng Diyos na pagmamahal niya sa akin. Grabe naman po. Amen. Nangungusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Malinaw po yun. Sino yung anak? Sino si Jesus? The word. Babalik na naman tayo sa word. Diba? Kaya hindi natin pwedeng baliwalain Bible. Napakarami kung sabi nga ni Pastor Kim, yung ating mga telephone, pwedeng lahat ng version ng Bible pwede mong ilagay. Hindi katulad ng panahon na magdala ka ng 7 version, gano'ng kabigat yun. Amen. Panahon nag-aaral, para pa yung dictionary, papata mo pa yun. Para pa yung stronging mo concordance. Kaya pag sinabi nung na nagsusunog ng kilay ito, hindi, nagbabaril. Nagbubuhat to. Hindi ito nagsusunog ng kilay. Ang daming buwan-buwan para lang makapag-aral. Ngayon po, buong library, 5,000 libro, kasa ikarga doon po sa apps at sa gadget po natin. Kaya napakasarap po na kung saan ay magamit ito ng mga mananampalataya. Kaya ayaw ng demonyo na napupunta po tayo ron sa ganong kalagayan. Saan tayo napupunta sa gadget? Social media. Diyan, ubus. Okay, sorry, pero pero yun po natutuhan. Kaya lang nga, training po yan. Bakit tayo bumabalik-balik doon sa restaurant na mga kinainan natin? Yaman. Diba? Naranasan natin. Natikman natin. Nare-recommenda pa natin. Diba? O ba't kami nila sa neutral eh? Kung kami nagpupunod ka, neutral. Neutral nga ba yun? Diba? Kasi narating nyo. Natikman nyo. Diba? Ang yaman. Bakit i-recommenda mo? Kasi naranasan mo. So, ganun din po yung salita ng Diyos. Kung hindi mo na-enjoy yun, hindi mo i-share yun. Dahil ikaw mismo, doon ba? Ayun, pinakababalik doon. Grabe, una, tagal bago dumating. Pangalawa, nung dumating, hindi mo pa maintindihan ang lasa. Nagbayad ka na, nainis ka pa. Ang dami ng masasabi, no? Pero pagka bilangin pa lang yung pangalan at manyaman, talagang nag-enjoy ka, pati servisyo lahat. Aba pila, final kakyaga ka. Yan pa yung salita ng Diyos na kahit saan lugar ka na doon, pinasa barko ba, pinasa airplane, nasa jeep ka, pinasaan ka. Di ba? Napakasarap makipag-usap kayo. Amen. Kasi nangungusap siya. Kasi yung prayer po, hindi po yan one way. Yung prayer po, hindi tayo salita ng salita ni Panginoon, Panginoon, Panginoon. Kasi pag dinilis kami Panginoon, 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 Panginoon. Puro pahingi na lang. Hindi po yun na isang nun. Gusto niya, magkaroon tayo ng pakikinig sa ating kausap. At ang ating kausap sa ating panalangin ay hindi yung ating po damdamin ko lang. Ang nais natin sa marinig niya, yung salita niya na nandun sa atin, ay babalik natin sa kanya. Kaya napakasarap makipag-usap sa kanya. At mapagkakatiwalaan mo yung salita niya, ay babalik mo sa kanya. Hindi po natin kinakausap sa mga problema natin. Na parang hindi yata nakapasin ni Lord yung problema ko. Kailangan ko pagsigaw sa kanya, Panginoon, umaga pa lang, di pa ang dami ko ng bayarin, hindi mo ba nararamdaman ang naramdaman ko? Diba? Panalangin ba yun? Wait lang, wait. Yan. So, ano pong gagawin natin? Salita niya. Lord, salamat po sa buong maghapon na ito. Meron po akong daraanan. Kung tama ka po dito, hindi mo ako pinabayaan. Hindi pangako, hindi mo ako iwanan ng papabayaan. Diba sarap kausap ng gano'n kaysa ang mismo? Lord! Para mag... hindi mo ba kapatinin? Ang tagal na ng prayer ko. Kung si Lord ang may ng langit na lupa, para lang ibaw ka sa lupa. Praise the Lord, hindi tayo bilang sa lupa. Old Testament, bumubuhalo pa, pagka hindi ka pumunta.
Diba? Just imagine, pag hindi nag-touch, bumubuka yung lupa. Pinakain ng tao. Tinatamaan ng kidlat pag hindi. Bali lang ang hawak doon sa arko, hinawakan lang ng, kasi babagsak. Di ba? Namatay. Hinawakan lang yung arko para hindi bumagsak. Kasi may tamang paraan para maghawak doon sa Ark of the Covenant. So ganun po ang lumang tipan. Umayos ka, kundi tatamaan ka sa kanya. O sa grasya ng Diyos, di ba, hindi ka na nga umaayos, tinatamaan ka pa rin ng biyaya. The goodness of the Lord will always lead the people to change their mind. Yun ang bagong covenant. So, nasa na tayo? Dito muling araw na mangungusap siya atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan nino, salita ng Diyos. Na sa pamamagitan niya, sino yung niya? Na sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang may-ari ng lahat ng bagay. So lahat ng bagay. So, Gia, hindi mo pag-aari. So, lahat yan kay Lord. Ikaw rin, glory. Amen? Wala tayong pag-aari sa bagay na ito. Lahat ito ay galing sa Kanya. At ang gagawin lamang po natin, salamat po sa mga nabigay. Salamat po sa anumang po meron ako sa akin kung buhay niyo. Galing po sa inyo. Meron lang po akong request, Lord, yung bago susunod. May request na naman. Sabihin mo, Lord, gusto ko po ng bago. Hindi mo bago asawa, ha? Hindi mo bago na gamit o bagay. Walang masama gusto ni Lord na ibigay po yan. Kasi siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Gusto niyang ibuhos yun. Kaya lang kailangan handa ang kanyang anak sa responsibilidad at accountability. Kasi kung hindi, masasayang ang mga bagay na magaganda na pinagkakatiwala ng Diyos sa ating buhay. Instead na makabuti, nakasasama pa sa atin. Ano man yan, bagay man yan o relasyon. Kung hindi ka handa at nakaugnay sa Diyos, ang relasyon na yan hindi magiging mainam. Wala, sabi nga, nabasa natin, walang kaayusan. Okay, sa pamamagitan ng salita na yun, sinikha ng Diyos sa libutan at siya rin ang pinili niyang magmamayari ng lahat ng bagay. So lahat tayo kasama ron, tayo ay pag-aari ng Diyos. Hindi pag-aari ni nanay o ni tatay. Alamat kay nanay, kay tatay, alamat sa ating mga lahat tayo ay pag-aari ng Diyos. Verse 3. Sa Kanya nakikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. Sino yun sa Kanya? Sino yun? Si Jesus. Ito, nakatawa tayo lagi kay pag si Jesus pinag-usapan, salita ng Diyos. So sa Kanya, so salita ng Diyos, makikita natin ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. Anong kadakilaan ng Diyos? The goodness of the Lord. Kung makikita mo ang kabutihan ng Diyos kasi nakita mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Na mabuti ang Diyos, hindi malupit ang Diyos. Hindi siya nagwi-withhold ng mga bagay na nais na ang isa ating pagbuhay. Inihahanda niya tayo sa mga bagay na yun. Amen. Kaya kailangan natin salita ng Diyos. So, sa Kanya, sa salita ng Diyos, makikita natin ang nagniningning na katakilaan ng salita ng Diyos. Papalitin na mga salita. Siya, sino yung siya? Sino yung siya? Nasusunod naman. Nababasa ang Diyos may? Siya. Siya. Ano po yung siya? Jesus, sino si Jesus? Yan. Siya, ang salita ng Diyos ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo. So, kailangan pa ng salita ng Diyos para maingatan po tayo sa mga hindi dapat kasama. May mga taong toxic. May mga tao na kung sa hindi parang husgahan sila o parang kundi alagaan din po natin ang ating sariling kapayapaan, ang ating pong puso. May mga taong walang pakialam. Hello? So kaya, hindi tayo, ang concern natin yung sarili natin. Hindi maging mga sarili. Kundi binabantayan natin ang ating pong puso. Diba? May mga taong ayaw pa eh. Ayaw patama. So, ipasa Diyos natin.
Amen? Nakamatayan natin ang ating pong sarili, puso at kaisipan. So, ang salita ng Diyos ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. So, ang makapangyarihang salita, sino yung salita? Si Jesus. So, makapangyarihan ang ating Panginoon sa Kristo. So, matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, nung naborn again tayo, matapos na po yan, kaya sinasabi ni Apostol Pablo, matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, kailan nangyari po yan? Yung sa krus ng Kalbaryo. Diba? Natapos na po yun. Ano pong ginawa natin? Kinilala po natin, pinaniwalaan po natin, yung tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinapos ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Na siyang naging dahilan, kaya tayo malinis na. Okay? Nilinis na tayo saan? Sa kasalanan. At umupo siya, ang Panginoon Jesucristo, sa kanan ng makapangyarihang Diyos sa langit. Nakikita mo ito, kalagayan na yun. Doon siya nagpapahinga. Anong kalagayan natin na nakipag-isa sa Panginoon? Tayong crucified with Christ, tayong lahat, namatay, pinako, kasama ni Kristo sa krus. Wala naman ako noon eh. Yung nakipag-isa kay Kristo, kasama po, ay pinako sa krus. Yung dating lumang pagkatao, ipinako sa krus. Nagtungo saan? Kamatayan ng dating buhay na iwalay sa Diyos. Amen? Namatay. Patay na yung dating nating pagkatao. Lumang pagkatao. Ano sunod? Inilibing si Kristo. Inilibing din tayo. Nung nabuhay si Kristo, kasama rin tayong nabuhay. At nung bumalik sa langit, umupo sa kanang position ni spiritual speaker, position ni sa aking kalangin spirit, nakaupo tayo nga, ba't sinabi umupo? Ba't hindi na lang tumayo? Rest. Kaya na. Oh. Diba? So imagine, ba't ako lang ang nakatayo? Ba't kayo lang nakaupo? Lord pa, hindi pa akong tiyatapirin ako nakatayo. Nakaupo lang, rest lang. Alam mo, pinakamatinding kapahingahan na meron sa akin? Eto, nakatayo. Hindi si physical na alaga. Ang aking pakikipag-isa sa Panginoon at pagganap ng pinagagawa niya sa akin ang tunay na kapahingahan. Ang maging matapat sa atin po, katapatan. Amen? Magiging faithful sa mga ating po mga ginagawa at mga pinagagawa ng Diyos at pinasasabi ng Diyos, doon po ang kapahingahan, hindi yung nakaupo. Amen? Mamaya, tatayo na tayo. Amen. Pero ibig sabihin, hindi ka na nakapahinga nun. Amen? Ang kapahingahan ay kay Kristo. Okay? So nakita na po natin na nag-uphold ng lahat ng mga bagay na ito, ng kapangyarihan na ito, ay ang katas-taas ang kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo. Christ supremacy. Bilang creator at pangalawang sustainer of all things. Siya yung nagsusustain. Siya ang nagsusustain sa atin dito. Amen. Siya ang creator natin. Siya ang sustainer. We are God's workmanship. Meron pong work. Kung tayo po, sarili natin gumagawa, tayo yun. Kaya doon ang kapagalan. Pero kung makikita natin that we are God's workmanship, siya ang gumagawa sa atin, kaya ka gumagawa. Kaya hindi na po tayo sinasabi na we are branded na mga kasagrasya, mga tamad, tinuturo maging tamad ang mga Kristiyano. Kasi grasya sila, puro grasya. Ayaw nila lang magtrabaho, puro rest, puro rest. Hindi nila naunawaan ang tinatawag na gawa. Exegesis nga, tawag, di ba? Finish work. May work yun. Kaya lang finish. Merong work na hindi matapos-tapos. Toiling. Yung matapos-tapos na gawain ko sa loob ng tabernakulo. Diba? Papatayin ng hayop, bibisikan ng dugo, susunugin ng handog, dadalhin doon sa high priest. Araw-araw yung laging may apoy doon. Araw-araw may pinapatay doon. Araw-araw doon may pupuntang makasalanan. May araw-araw doon may lalapit doon para magbigay ng handog at sakripisyo. Asa ang kapahingahan doon? Walang silya sa loob ng tabernakulo. Hindi umuupo ang high priest doon.
Pero yung high priest po natin na sinasabi po ng Bible, ang ating Panginoon Jesucristo, umanik sa langit at umupo sa kanang luklukan ng Ama. Hindi para sa Kanya, kundi sa ating lahat din na nakipag-isa tayo magkaroon ng kapahingahan. Amen? Glory to God. So let's go down to Colossians 1 verse 9. So may natutunan po tayo sa supremacy. Hallelujah. Ng ating Panginoon Jesucristo. Si Kristo ng Iglesia. Yung unang pag-aaral natin, the Church of Christ. Now, Colossians, Christ of the Church. So, ma-enjoy natin ang mga bagay nito. Nasa verse 19 na ba tayo? Okay. Dahil nagkaroon ng tinatawag po na pagkakasundo. Okay? So, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo na nagkaroon ng reconciliation po ang taong hiwalay sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So, sapagkat minabuti ng Diyos ang mga na ang pagka-Diyos niya ay manahang lubos kay Kristo. Manahang lubos. Pag sinabing lubos, todo na yan. Walang natirang konti, walang sobra, walang kundi lubos. So ano po yung lubos doon? Sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya. Nasa verse 19 pala ako. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. Malinaw po yun. Verse 20. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. So ito yung pong nilikha noon na langit at sinasabi ko na nilikha langit at sa mundo. Hindi pala yun. Nadamay pala yun. Kasi ipagkakasundo eh. Ibig sabihin na i-reconcile po yung pong langit at lupa. Kaya ang mundo rin, turmoil. May agony. May lindol, bagyo, climate change, ang dahil namamatay. Kasi nag-grow na rin po ang mundo. Praise the Lord, hindi tayo taga-mundo. We are in this world, but we are not of this world. Amen. So yun po yung kapahinga maibibigay sapagkat siya yung ulo, tayo yung katawan. Amen. At ang focus po natin ng Colossians, yung ulo, ng mga pagkakatiwalaan, anumang pangyayari sa nangyayari sa mundong ibabaw, meron tayong kapahingahan. At ang kapahingahan na yun ay salita. Binuli natin, I need the word. Asan tayo? Verse 20. Let's go to 21. 21? Hindi, tuloy muna natin. At sa pamamagitan ni Kristo, pagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. So, malinaw po yun. Yung po, pagdating ng Panginoon sa Kristo sa pisikal na kalagayan to represent humanity, kadaan ang dugo, at doon po magkakaroon ng reconciliation. Pagkakasundo. So hindi naman pala tayo ang pagkakasundo dito. Magkakaroon din ng pagkakasundo yung langit at lupa sa dugo na ng pusat sa kapal. Amen. Amen. Kaya pala pag may mga tornado, mga sitwasyon, yung minananalang, pumipihit yung tornado, may nagpatotoo ng desisyon. Yung kanilang bahay lang, inikutan lang, tinira sa lugar na yun, nananalangin siya, inuutusan na yung tornado. Hallelujah. So, kanyang faith yun, amen. Wala tayo noon. Meron din mga kaming nakausap na kung saan ay nakita na yung cancer na yun, na napakailang habang panahon, ilang taon na yung kay Marquez na yun. Dito sa breast niya na bukol na. 8 years, lahat sinubukan na niya, lahat ng mga herbal, lahat ng mga inurok na sa mundong ibabaw na sa media. Sinubukan niya na lahat yun. Na-discourage na siya sa kanyang pastor na Baptist pastor niya na kung saan parang baka may kasalanan ka pa na hindi mo pag may mga lahat naman, hindi na niya yung sarili niya.
Hanggang sa makita niya, katotohanan, nabasa niya yung libro ni Andrew Wommack, that you already got it. Amen. Ang kagalingan ay nariyan na siya. Tinapos na yan, o ba? Nagkaroon ng revelation sa kanya, salita ng Diyos. I already got it. Natapos na sa krus ng Kalbaryo, sa mga latay ni Jesus. Lagi naman niya sinasalita yun. Pero nagkaroon ng revelation sa kanya. Natapos na. Hanggang sa 6 months lang. 6 months, biglang Flat. flat. Yung bungo na wala kasi awa na, pati asawa nga niya, naaw. Puntahan niyo po yung kay Mark Hayes sa YouTube. Mapanood niyo talaga yung kanyang testimony mo ng kanyang healing journey na naranasan niya. Kaya hindi niyo mababali ang kanyang yung pananampalataya ng salita ng Diyos gumanap na. Walang operation. Pinakita yung merong dokumentaryo yung kanyang ginawa, pati yung bukol na nando doon, ilang taon, hirap na hirap, nagkakamot, aawa na sa kanya, mga kapatira, asawa niya. Parang kay Job, no? Come on, curse your God and die. Ganun ang dating. Pero yung po'y katotohanan. So, nangyayang totoo po ang mga bagay nito. Amen. Kaya tayo narito, tinitrain po tayo sa mga panahon na kung saan dadapo yung kasinungalingan na naman ang demonyo sa kanan. Andito tayo, we are training for the future. The Word of God is training us, preparing us. Kaya huwag sabihin, hindi, kasi wala na akong magawa, mag-Miyerkules, pwede na rin. Punta na lang ako Sunday kasi total, para maalis ang init. Huwag po ganoon ang ating po. Wala naman dito nun, di ba? Amen. Hallelujah. So, napakaganda po ng nangyari na doon sa cross ng Kalbaryo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 21. Noong una ay malayo kayo sa Diyos. Actually, sabi nga ng Ephesians, di ba? Walang Diyos at walang pag-asa. Tayo yun. Iwalay. Noong una, malayo kayo sa Diyos at naging kaaway. Wow, kaaway. Still, magkaaway po yan. Kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Ito yung old man. Ito yung lumang pagkatao natin. Kaya yung kalagayan mo ngayon, ito na yun. Napakaganda na. Amen. Kasi kaaway tayo noon, hindi lamang ikaw, lahat tayo na hindi pa naboborn na Ginoon. Kaaway tayo. Amen? Dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Hindi mo na kailangan turuan pang magkasala ang taong makasalanan. Gagawa yan ng kasalanan. Kasi yung nature niya, ang kasalanan. Nakarinig na ba kayo ng manok? Tumilaw ka nga. Ba't tayo ba tumilaw? Hindi, titilaw yan. Kasi, manok. Ang isang makasalanan, pag nakakuha ng tiyempo ang kaaway, ibigay yan. Let's go on. Noong una yun, malayo tayo. Verse 22. Yan ang maganda. Andiyan na ba tayo ngayon? Amen. Pero, ngayon. Diba? Sabihin sa katabi mo, pero, ngayon. Diba? Ngayon. Ngayon. Hindi na yung nakaraan. Tapos na yun. Kasi malayo na tayo. Pero ngayon. Pero tayo. Diba? O, yun ang ating na ngayon. Hashtag. Pero ngayon. Hindi iba, pera ngayon. Pero ngayon. Pero ngayon, hallelujah, ibinalik na niya, sino yung niya? Jesus. Si Jesus ang salita ng Diyos, tayo nag-agree, tinanggap natin, pinaniwalaan natin. So, binalik na niya tayo ng Kristo, kaya kayo sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pamamagitan ng kamatayan ng kanyang katawang tao ni Kristo. Kaya ngayon, ano pong kalagay natin? Maiharap na kayo sa Kanya, sinina niya Ama, Kanya na banal. Amen.
So hindi ko sinabi rito, ayos na kasi ng ugali natin, kaya banal na tayo. No? Dahil kay Kristo, sa dugo na nabuo sa Kalbaryo, namatay siya sa kanyang katawang tao. May katawang tao, kasi ang katawang tao, ang kabayaran ng kasalanan, katawang tao, kamatayan. At ang tao hindi namatay sa dati niyang kalagayan, hindi makikita ang Diyos. Walang makakakita sa Diyos kung hindi siya mamamatay. Kaya ang kalagayan natin nung nakipag-isa kay Kristo Jesus, namatay na. Patay na si dating Ruel. Yung dating lumang pagkatao. Kaya yung bagong pagkatao, nakakakita na ngayon ng kabutihan ng Diyos, ng kaligtasan, ng kasaganaan, ng kalusugan, and so on and so forth. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang pamatay sa katawang tao ni Kristo. Kaya maiharap na kayo sa kanya ng banal. Ano pa? Sino nagsabi sa iyo, hindi ko dapat Lord ka. Ako'y sa maruming basahan lamang sa iyo marumang Panginoon. Kami na kanya nalaki na gano'n. Yung iba, hindi ko dapat pareho kami. Tatlo na kami, hindi na kami karapat-dapat. Kaya matay ako ng church noon, mga panang lagi ka na ng panahon. Paano mo po ako sa iyong Quran, Panginoon? Ako ba'y sa maruming basahan lamang sa iyong harapan? Okay ka naman. Kasi sabi ko, banal, malinis. So hindi na tayo maruming basahan. Malinis na po tayo. Ang pangalaw, pangatlo, ano? Sino nagsabi sa iyo ang pangit? Walang kapintasan. Si Lord na hindi sinungaling, nakaliwan, at hindi nagtatangay. Nagtatangay may pinipili. Diba? Kung sana lahat, kung matangos lang ilong, hindi na qualified ko. Si Lord na hindi nagtatangay. Amen? So, kaluguran po ng ating Panginoon, hallelujah, ay nung tayo po ay na reconcile, muli na ibalik sa Diyos mismo sa pamamagitan ni Kristo. Paano si Kristo ay paano po tayo napanumbalik? Narinig natin ang mensahe, ang salita ng Diyos sa tinapos si Kristo. Kaya nung tayo po ay nakarinig ni John 3:16, nagkaroon tayo ng tinatawag na kapatawaran sa kasalanan at walang hanggan na buhay. Amen? So yun po yung dahilan ka tayo nabalik. Kung walang salita ng Diyos, walang nangangaral, walang nag-share ng gospel, naunawaan ba natin patungkol sa walang hanggan na buhay at bagong kalikasan na magbibigay sa atin ng kalinisan, ng kabanalan, at tinatawag po natin walang kapintasan? O di araw-araw na tinitignan yung sarili mo, di ko, ba't ganito mo, ba't siya gano'n, ang pag-ibigay niya, ba't ako ganito na, puro na bakit na nakikita mo, di ba? Sabi niya, ikaw na ang pinakamagandang kwapong ka, ano ka ba? Nag-iimon ka pa niya, nanonood ka siya ng madrama, kaya madrama ka na naman. Di ba? So, yun po yung kapahayagan po ng salita ng Diyos. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, na ang bilis ng oras. Anyway, tuloy lang po natin. May lang natin ang salita ng Diyos. Ang sino mang, 2 Corinthians 5:17, ang sino man, so hindi lahat yan. Malinaw po ba? Kaya sinasabi mo na isa ka na ron sa sino man na yan, di ba? Ang sino man, ano nakalagay dyan? Na kay Kristo, amen, so sino man, na kay Kristo, na born again, na kay Kristo na eh. Ang sino man na kay Kristo ay isa ng bago. So tanda mo yan ha, bagong minalang ka na, tayong lahat. Kasi nakipag-isa na tayo, na kay Kristo na tayo. Amen, naniwala na tayo sa salita ng Diyos. Kaya, ano po naging resulta? Bagong nilala. Kung bago na tayong nilala, wala na. Ano yung wala na? Ano nakalagay? Ha? Ano yung nakasulat? Wala na ang dati pagkatao. Okay? So, malinaw po ba yun? So, kung meron po nagpapaalala ng dati natin, hindi naunawaan na tayo
tayo po ay bago ng nilala. Ang nakikita niya yung ating lumang. Ang sino po ginagamit na kaaway? Tao din. Sino yung mag-a-accuse ng brethren? Ang sabi ng Book of Revelation, Satan is the accuser of the brethren. So, huwag po tayong pipiit po dun sa bagay na yan. Amen? Huwag tayong papagamit na maging mag-aakusa sa mga anak ng Diyos. Okay? Narinig pa po ba tayo? Amen. Verse 18. Bakit pa? Wala na siya dating pagkatao, binago na siya. Sabi mo sa katabi mo, bago ka na. Sure? 18. So ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Si Jesus. Sino si Jesus? Word. So, salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawa ng salita ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya. Kasi narinig natin ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan ni Kristo. Sino si Kristo? Salita pa rin ng Diyos. Hallelujah! So, at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. So, hindi na tayo nakabilang doon. Yung mga gawain, hindi na tayo nakabilang, binitin na sinasabi, namumuro ka na, nakakatakto ka na. So, hindi po binibilang nilo. Hindi niya tayo pinupulis na binabantayan. Namumuro ka na. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo namumuro. Dahil puro tayo pagpapala. Glory to God. Asa na ako? Pamamagitan. Ibinigay na sa amin. Napanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. Okay. Listen to this. Napakalaga ng kalagayan natin lahat sa mundo ng bago. Na nakipag-isa natin kay Kristo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kapahayagan ng ating pong identity kay Kristo. Ano po ang ating pong mandato? Kami, sino po yung kami rito? Believers. Tayong lahat. Kami na nakipag-isa, na pinumbalik ng Diyos sa Kanya, sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Kami na Kanyang pinagkatiwalaan. Sino po tinutukoy dito na kami? Na pinagkatiwalaan. Tayo na may revelation ng identity natin kay Kristo. Yung tinapos sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ang pinagkakatiwalaan sa patungkol sa salita ng Diyos. Amen, diba sabi ni Jesus na huwag mo kinasik ang perna sa ginto, ilak doon sa baboy. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Hindi niya appreciate ng baboy yan. Hindi niya alam yung value ng ginto, bilang perlas. Susungkalin po. Diba? Pero tayo na makakita ng ginto. Pero, mabebenta ko ito. May value, mahalaga ito. So, pinatukol niya rin sa salita ng Diyos na nakita po natin. Yung salita ng Diyos ay napakahalaga at hindi ito sinusungkal-sungkal. Amen? So, ito po yung kalagayan natin na pinagkatiwalaan na mapahayag. Mapahayag. Ano yung mapahayag? Tayo magpo-proclaim. Dinadaanan mo lang yung bro. Kasi ang Diyos hindi tayo pababayaan. Kasi lagi natin na pagdaan mo, kapatid, kasi mahayag natin, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Is that a man that he should lie? There by scripture. Totoo. Pag talagang pangawa ka na, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sa mga latay ni Jesus, magaling ka na. Hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Ano ba yung nararamdaman mo? Paano mo siya? Hindi nagsinungaling ang Diyos. Nag-message si Pastor Wick at si Pastor Aling Bulok mo. Oo. Yung minom natin. Amen. At tinalingan ang buhay niya noon. December 16 kasi dumating din yung kanyang kidney ba yun? Liver transplant. Dilaw na lahat ang kanyang katawan at balat. May tanig na siya.
Failure na kasi. Tapos, noong December 6, may namatay na athlete, 21 years old. December 6, nag-hysteria si Pastor Alin. Sinasabi niya na ito, dumating na, meron pangakon niyo sa akin, nasabi ng doktor na nag-hysteria lang kasi mamatay ni kanyang asawa. December 6 yun. At meron namatay na atleta, 21 anos. Na kung saan ang kahilingan niya na yung kanyang liver na yon ay idonate. Nung dinonate niya po yun, dumating na rin sa ospital. Di ba na basta yung ililipat, kailangan sakto yung ugat. Mga ugat, sakto rin. Hindi pwede mataba yung isa, kailangan lapat na lapat, sakto-sakto. So yun po yung nangyari kay Pastor Will. Ngayon po, yung doktor niya patay na, siya buhay pa. Si Pastor Cesar, nauna pa sa kanya ngayon. Siya po yung pastor nila, Pastor Asita, si Pastor Will Macolok sa Word of Grace. So ito po yung sinasabi ng katotohanan. Ano po sabi ni Pastor Will noong panahon na yun? Kung ako'y namatay sa panahon na yun, totoo pa rin yung 1 Peter 2:20. By His stripes I am healed. Kung umuwi man ako kay Lord, totoo pa rin. Hindi magsisinungaling ang salita ng Diyos. Sa mga laki, ngayon buhay po siya. Ngayon nag-post. Nagpunta po siya rito, umuwi ng punta ng Manila. At namumusta po. Ang lusog. Ilang taon na yan sila? May 80s na ba yan? 70s? Late 70s. Tinaningan na po ang buhay niya noon. Mahigit 15 taon na ngayon. Buhay. Ha? Magto-20 na. Silang buhay. Totoong salita ng Diyos. Hindi nakakalimot. Ano yung pangalawa? Hindi nakakalimot sa pangako ang Diyos. Pangatlo, hindi nagtatangi ang Diyos. Paano po mangyayari yung tatlo? Kung ikaw ay maniniwala. Yung tatlo po na yun, gaganap po yun. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos kasi yun po yung access natin sa grasya ng Diyos. We are saved by grace through faith. So may faith tayo. Paano tayo nagkaroon ng faith? By hearing and hearing the Word. Pag lagi natin pinapakinggan niya, meron tayong access sa biyaya. Sa biyaya. Sa pananiwala. So meron tayong grace. Amen? Access natin doon sa salita ng Diyos. So totoo ang salita ng Diyos. Amen? Ito po yung pinagkatiwala sa atin na maipahayag natin ang mensahe nito. So tayong lahat ay mayroong ministry. Kasama ako rin, hindi po pastor po lamang ang mayroong ministry. Anong ministry natin lahat? Ministry of Reconciliation. Sa lahat ng ating mga sa eskwela, bakit napunta si Andrew dito? May inihayag kayo sa kanya. Di ba? Inihayag niyo ba? Hindi daw. In-invite. O, paano mo in-invite? Di ba may inihayag ka? Di ba may inihayag? May sinabi ka. Ganun yung inihayag. May sinabi. Di ba? Hindi man nag-preach yan. Parang, Andrew. Hindi. Inihayag lang. Ayun. Birthday ni kakain tayo doon. Ano man ang dahilan, di ba? Si Pastor nag-born again dahil sa puto. Diba? Yung iba, pandesal. Simula saan? Pandesal. Ang purpose niya, makapunta rin sa Bible study, pandesal kasi nagugutom. Pero naging pastor. Bakit? Sa puto. Nung binaluwa pa ng ginagawa, mas lalong tumindi ang anointing. Yun po yung sinasabi po natin. Tayong lahat ay pinagkatiwalaan na magaya. Kasi hindi na kailangan po kailangan mo tumapos ng kurso ng 3 taon at kalahati para masabi mo, maihayag mo, mahal ka ni Lord. Hindi ang pinabayaan ng Diyos. Inihayag mo na yun. Magkakaroon ito kasi ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya nang walang buluhan. Amen? Hallelujah. So, ang Diyos po ang dahilan. Ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin ang dahilan para magkaroon tayo ng tinatawag na mapanumbalik, mapakasal. Na ipagkasundo muli sa Diyos upang maunawaan natin ang lingwahe niya. Kasi pag hindi nagkasundo, hindi magkakaintindihan. Nung naborn again tayo,
nagkasundo. So meron na tayong parehong pandinig ng pagsasalita. Nagsasalita siya, nakikinig tayo. Nagsasalita tayo, nakikinig siya. Call unto me, and I will answer. And I will show you great and mighty things na hindi mo makakita na. Di ba exciting yun kay Lord? Exciting na naman para bukas. Exciting na naman yung pagdating ng Sunday. Atin ba kayo sa Sunday? Sure? So next, tutuloy po natin yung natin matatapos po yung ministry natin po sa Gospel of Grace. So next Wednesday, ay tuloy po natin. Do you learn something tonight? Amen. And let's pray. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa mga kapahayagan na aming tinanggap. Ang aming Panginoong Jesucristo ay hindi nanggaling sa lupa, siya ay nanggaling sa langit. Salamat, Panginoon, ng katangian na ito, Panginoon, ng katiyakan, Panginoon. Hallelujah, ang aming kalagayan na makarating po doon sa walang hanggan. Ang kalagayan ng aming Panginoon sa mayroong katiyakan. Mayroong katotohanan. Habang kami nasa mundong ibabaw na ito, kami po ay meron pong assignment na magkaroon, na maihayag po namin ang naranasan namin sa iyo na ang mga tao ay maibalik sa iyo sa pamamagitan po ng mabuting balita ng biyaya ng Diyos, ang salita ng Diyos. Nasalamat mo sa buhay ng bawat isa that you were empowered, Lord God, ang bawat isa sa kalagayan na maihayag po ang mga katotohanan na ito doon po sa mga tao po na mawawala sa mundong ibabaw na ito na hindi po narinig ang katotohanan ng kaligtasan ng kay Kristo. Napakarami pa po. Sabi mo, Panginoon, ang pag-ani po ay nariyan na. Ganap na. Hinog na, Panginoon, ang tatabasin. At kami po ay humingi sa iyo na aming Panginoon na you are the Lord of the harvest. Kailangan po namin ng mga kamanggagawa na meron pong kapahayagan ng pag-ibig, ng biyaya ng Diyos. Salamat po sa aming pong mga kamanggagawa na ito na kagapas sa mga kaluluwa. Nadadalhin po, Panginoon, doon ko sa iyo pong presensya. Salamat sa puso at sa buhay ng bawat isa. Hindi na po kailangan po na mag-struggle, mag-confuse, kundi, Panginoon, na matuon kami doon po sa aming pong natutunan na ang ulo ng aming katawan ay ang Panginoon Jesucristo, ang salita ng Diyos. Ang gagawa sa aming pong katawan sa body of Christ. Kami po yun. Kaya salamat po sa aming pong natanggap ngayong gabi. Salamat po na mapugulayan po namin ito na kami po ay mahalaga sa iyo, malinis, banal at walang kapintasan. Salamat po sa katotohanan ng lahat ng ito na kami po ma-appreciate ang aming pong buhay, ang aming sarili, ang aming pong pamilya, ang aming pong kinakalinga, at kung ano meron po sa amin ngayon, ng lahat ng anong bagay na meron sa amin, galing sila. Kaya salamat po, mabuting ama sa amin, binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord.